Kaya pray na lang natin bawat isa. So, maraming cancer survivors. 'Di ba? Hindi lang naman ako o ibang tao. Huwag natin i-down. May nabasa ako, tatakbo ka pa sa politika, terminally ill. Paano ako naging terminally ill? Anong terminally ill? Ibig sabihin, binibigyan mo ako ng tanning 6 months. Wala ako sinasabing 6 months. Baka pinapanood nyo peke, fake news. Sa page ko, wala naman ako sinasabi. Baka pinapanood nyo yung mga libo-libong vlog na si Doc mamatay na, si Doc may tanning na, si Doc Lisa nasa cemetery niya. Clickbait yun. Lahat naman mga tao pinapatay nila dun. Kahit si Enrile, ilang beses na nila pinatay. So clickbait yun. Inuuto ka ng mga ibang vlogger. Huwag maniwala. So hindi maganda tawaging terminally ill. Lalo na tulad ko. Kasi alangan man pumunta ka dun sa isang ward na puro may cancer. Sasabihin mo lahat kayong mamatay. Walang ganun. Diba? Kayo, hindi ko terminally ill. So, walang ganun. Diba? Tingnan nyo kung malakas. Kung malakas yung kandidato nyo, baka malakas magnakaw. Di natin masabi. Diba? Kung malakas naman magnakaw, hindi rin maganda. Healthy nga siya magnakaw. Ako, let's say 50%, 70%, hindi natin alam Baka totally ma-cure pa to Diba? So, maganda dito. Next. Side effects, actually, nasasanay na ako Yung sa book naman daw po kasi, tutubo din daw pag natapos. Siguro mga December, hopefully. I don't know. Diba? Tapos yung diet ng cancer patients. Dati, ang diet natin, syempre, pag walang sakit, bawas taba, bawas karne, yung tama lang. Pero pag cancer patients, ang turo sa akin ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, kumain daw ng kumain. Hindi pwede yung normal kain na kanin, ulam, gulay, gatas. Hindi pwede ganun. Yung ganung kain, gawin mo 3 doble. Basta kung kaya mo kumain ng doble sa dati mong kinakain. Bakit? Kasi meron ka pa pinapakain na isang isang alien na magulo sa katawan mo. Kasi yung cancer mismo, kumakain din siya ng energy mo. Kinukuha niya yung glucose, kinukuha niya yung pagkain mo, kinukuha niya yung lakas mo. So, dapat, sobrahan mo yung kakainin mo talaga. Tapos, babantayan mo yung timbang mo. Kaya kahit malakas ka kumain, pag yung timbang mo hindi tumataas, kulang ka pa rin. Kaya kain ako ng kain ngayon. Talagang kain. Ang problema sa chemo, side effect, matigas ang dumi. So, kakain, pampalambot ng dumi ko. Nandiyan kanina Dufalac, lactulose, fruit juice, pwede. Gulay, pwede. Mas bawas yung kanin, damihan yung ulam, karne. Okay lang, pork chop, sinigang, kung ano gusto mong karne. Wala mo nang bawal ngayon. Kasi kailangan natin ngayon energy Tsaka sa panlasa mo, kung gusto mo lechon, wala namang problema. Kung ano panlasa mo, kung ano makakain mo. Kasi nagbabago yung panlasa mo, depende sa chemo. So maraming cancer survivors, maraming breast cancer, colon cancer. Huwag natin masyado ida-down yung ibang tao. Okay? Basahin natin ang comment. Ignore the bashers. Oo nga hayaan mo sila. Yun, bashers. Ba't ko daw sinabi? Actually, sinabi ko, tunay naman nakaka-stress naman ng basher. Wala naman problema Pero maganda nga, nakita ko gano'n. Ngayon, alam na natin, yung pala yung cause. So, hindi na natin papansinin, di ba? Dati pinapansin pa natin Kasi matigas talaga ulo nila. Kahit anong gawin mo, wala kang panalo sa kanila Kasi medyo nalilito pa sila. Sabi nga ni Jesus please pray for them. Okay? Thank you so much sa lahat ng prayers nyo. Parang lumiliit na yung bukol. Tsaka, makikita mo yung may sakit sa kulay. Noong una, madilaw ako Ito, wala na ako. Sa kamay ko. Although may signs ng chemo siya. May chemo signs sa dulo. Kasi matatapang yung gamot dito. Grabe Okay? So, salamat po sa prayer. Salamat sa lahat. Ang goal natin,
Bakit ba tatakbo? Hindi nyo narinig yung sinabi ni Doc Lisa kahapon doon sa interview ko sa 1PH eh. Sabi ni Doc Lisa, yang si Doc Willie, matigas ulo niyan. Sabi ni Doc Lisa, yan si Doc Willie, mas mahal pa niya ang bayan kaysa sa pamilya niya. Which is true. My God. Mas mahal pa niya yung bayan kaysa sa pamilya niya. Pamilya niya nahihirapan. Pamilya niya ayaw siya patakbuhin. Pamilya niya ayaw siya ipaalam yung sakit. Pero wala akong pake. Ako papaalam ko 100% tunay. Maraming politiko tinago ang sakit. Kahit si Senator Miriam nung may sakit, tinago rin niya nung una eh. Siguro yan ang turo, ipakita malakas, pakita magaling. Ayoko na peke. Pag malakas, mahina. Noon mahina ako, pero ngayon malakas ako. Bukas, hindi ko alam. Baka malakas ako. O baka yung basher na humina. Baka yung basher na magkasakit ng malala. Hindi natin alam eh. We don't know what life is for. Pero feeling ko kasi God's will to eh. God's will magkasakit. God's will gumaling. God's will bumait ang mga tao. Yun naman ang purpose natin eh. Para magkaroon tayo ng konting excitement, konting pagdarasal dito sa Pilipinas. Hindi puro away-away na lang yung mga leader natin, nakakahiya eh. Obviously, power lang naman pinag-aawayan eh. Naglolokohan lang tayo doon. Hindi naman tanga ang Pilipino. Okay, salamat po. God bless po. Salamat. Kung meron tayong mga topic na gusto nyo, sulat nyo lang, pag-usapan natin. Thank you.